Diyan pa lamang po laki na ng pagkakaiba. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, appreciation po and recognition ang ibinibigay niya sa ating mga sundalo. Maraming pagkakaiba talaga. Nung panahon ni Best President Rodrigo Roa Duterte, kitang-kita at damang-dama mo ang kapayapaan sa ating bansa. At ang halos lahat ng mga mamayang Pilipino ay masaya dahil kahit madaling araw, peaceful, mapayapa. At ang krimen ay lessen. At maging ang mga politician natin ay may respeto at sinusunod ang kanyang leadership. Yan po ang pagkakaiba. At ito naman kasalukuyan nating administrasyon ay masasabi kong ewan. Hindi ko po alam kung saan po patungo ito. Kung mapapansin nyo po, nung mga panahon noon na hindi pa po Pangulo ang kasalukuyang Pangulo natin, ang mga pagrarally ay very open. Wala pong pumipigil sa karapatang pantao o sa freedom of speech, freedom of expression. Hindi po sinasaklawan. Pero ngayon po nakakatakot magsabi ng katotohanan. Isipin nyo po, isang active kernel nagsabi lamang ng kanyang saloobin na withdrawal of support dahil nakikita niya nga po na wala ng patutunguhan at wala ng pag-asa ang bansang Pilipinas. Ano ang ginawa? Tinanggal. Yan po ba ay makatarungan? Karapatan po ng isang sundalo ang mag-withdrawal of support. Dahil siya po ay ang loyalty po ng mga sundalo natin. Saludo sa mga may prinsipyong mga sundalo natin dyan. Ang kanilang mga sinumpaan na tungkulin ay hindi para sa politiko. Ang sinumpaang tungkulin ng ating mga military or ex-military ay para sa bayan at mamayan. Sila po ang nagpoprotekta ng ating bansang Pilipinas, hindi ng isang tao, hindi ng isang politiko. Kaya nung maramdaman niya na nagagamit na sila, ang hanay ng ating sandatahang lakas, AFP, PNP ay nagagamit na sa political, siya ay nag-withdrawal of support. At ito po ay kanyang karapatan. Pero bakit tinanggal? Diyan pa lamang po laki na ng pagkakaiba. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, appreciation po and recognition ang ibinibigay niya sa ating mga sundalo. Hindi po nagdurusa ang ating mga sundalo sa dictatorship or sa pananamantala na ang sundalo kasi separated po yan kung tutusin. Non-partisan po yan. Pero bakit sa panahon ngayon, nitong kasalukuyang administrasyon natin, bakit tila yata sinasaklawan ang ating mga kalayaan at karapatan? Yan po ang isang malaking pagkakaiba ng Duterte administration at ng Marcos administration. Kaya kung ako tatanungin nyo, talagang malaki ang pagkakaiba ng kanilang performance. Kaya minahal ng mga mamayang Pilipino, especially ng mga mahirap na Pilipino, ang ating dating the best President Rodrigo Roa Duterte ay dahil siya po ay nagparamdam ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa ating inang bayan. Ang nakakalungkot nga lang pong isipin, kasalukuyan, dumaan ang Pasko, dumaan ang bagong taon, dumaan ang mga kaarawan. Dahil dumaan ang kaarawan niya, wala rin po siya rito. Nakakalungkot isipin na ang dating magaling na Pangulo ay nagdurusa ngayon sa dahig na nag-iisa sa mga special occasion ng bansang Pilipinas. Dahil ayon sa ating kultura na kapag sumasapit ang Pasko o bagong taon, ang mga pamilyang Pilipino ay dapat sama-sama. Subalit, dahil nga sa pamumulitika, siya ngayon ay nag-iisa doon sa dahig. Yan po ay nakakalungkot na isipin. Kaya kung bakit tayo narito ngayon sa Dolomite, bilang pagtanaw ng utang na loob at pag-alala sa kanyang proyekto na ito na pinaganda, pinabango, pinalinis. Ito po ay malaking tulong sa ekonomiya. Bakit po? Sa turismo po. Marami pong dumadalaw dito ng mga iba't ibang lahi para makita ang kagandahan ng Dolomite Beach na proyekto ng ating Pangulong former President Best Rodrigo Roa Duterte. Sir, ano masasabi nyo na gusto nilang pa-imbestigahan itong Dolomite Beach? Sila ang dapat imbestigahan dahil sila mga ghost project. Ito, andito ang proyekto. Ang iniimbestigahan, yung lumabas ang pondo, walang proyekto. Yun ang dapat imbestigahan. Pati imbestigahan ito nag-aano ang mga tao, nagsasaya, nakikinabang dito sa aganda ng Dolomite Beach. Naging mabango ito. Nung araw, nung panahon noon, ang dumi nito, dugyot. O ngayon, pinaganda ni Pangulong Duterte. Bakit iimbestigahan?
Pamumulitika yan. That is a color of politics. This is not a matter of project of ghost project. Ito ay existing project. May pondo, may proyekto. Ang imbestigahan nila, yung may pondo, walang proyekto. Yun ang dapat imbestigahan. Naniniwala ka ba sir na itong Dolomite Beach daw ang dahilan ng pagbaha sa Metro Manila? Impossible dream. Ako, may edad na ako pero hindi pa ako senior. Inabutan ko na ang panahon ng Pangulong Apo Marcos. Dahil loyalista ako dati, but I withdrawal of support. Inabutan ko si Cory, inabutan ko si Joseph, inabutan ko si Gloria Macapagal, inabutan ko si Noynoy, inabutan ko si Pangulong Duterte, yung the best president natin, at inabutan ko rin itong kasalukuyan ngayon. Kung maihahambing mo, sa totoo lang, itong mga pagbaha na sinasabi nyo na ito'y sani ng pagbaha, impossible dream. Dahil panahon pa ng mga nakaraang administrasyon, may baha na. May baha na po. Ang problema, mas lumala ang baha dahil sa ghost project. Na yung mga flood control na pinagyayabang nila na 5,500 finish at marami pang kasunod. Isipin nyo yun? You are telling lie. Sasabihin mo marami 5,500 without checking or without proper inspection bago ka nagsona. Ba't kailangan mong sabihin na 5,500 without inspection? Dapat in-inspection mo muna kung yung 5,500 ay natapos na. Hindi. Ang SONA, napaka-importante niyan dahil yan ang State of the Nation Address. Ibig sabihin, yan yung kalagayan ng bansa nung pamamahala mo up to the present time. Dinideklara mo kung ano yung mga achievement, accomplishment, pero bakit mo nasabi na 5,500? Wala naman pala yun. At may kasunod pa. Ibig sabihin, hindi ito ang sani ng pagbaha. Ang sani, ng tunay na sani ng pagbaha, ay ang hindi nagamit ang pondo sa tamang proyekto. That is considered DPWH flood control project. But, sad to say, ghost project. Sir, itong bago magpasko, sabi po nila maraming malalaking isda ang makukulong. Ano hong nangyari? Parang si Diskaya lang. At medyo maliliit, yung mga dangat lang. Tsaka hindi. Kasi ang malaking isda, hindi nila kayang expose yun eh. Hindi ba kayo nagtataka? Kung sino yung mga whistleblower, kung sino yung mga nagpapahayag ng katotohanan, sila ang nakukulong. Baligtad, yung malaking isda, ano lang yun, figure of speech lang, sinabi lang yun, walang katotohanan yun. Hindi nila kayang patunayan dahil ang malaking isda na yan, untouchable yan. Big question mark yan kung sino yan, pero napakalaking tao yan, pinakamalaking tao yan. No need to mention, pero napakalaking tao niyan. Ngayon, hindi talaga mahuli ang malaking isda na yan. Ang huli nila, yung mga nagpapahayag ng katotohanan. Ang tanong ko, nasaan ngayon si Master Sergeant Gutesa? Wala na. Si Cabral, pinatay nila ng kunyarian. Pero buhay yan, para sa aking opinion. Si Diskaya, ikinulong nila. Maliit na isda yan. Bakit kinulong? Kasi nga, ibinisto sila. Parang yun yung consequences ng pagtatapat nila o pagsasabi nila ng katotohanan. The consequence is you put in jail para matakot yung mga susunod pa at hindi na magpapahayag ng katotohanan dahil alam nila ikukulong lang sila. Sir, ano lang po, nagpahayag po si Pulong Duterte na si Pangulong Duterte ayaw niya po lumabas hanggat ang Pangulo po ay si BBM. Ano po masasabi niyo dun sa statement ni Tatay Digong? Ayaw lumabas na alin? Ayaw niya umuwi dito ng Pilipinas hanggat Pangulo si Bongbong Marcos. Kasi sa totoo lang, dapat, ito para sa aking opinion, dapat mahihiya na eh. Inaayawan na ng mga tao eh. Alam nyo, para walang gulo, panawagan ko sa kasalukuyang administrasyon, para wala na lang gulo, kung mahal mo ang Pilipinas, step down, it's better. Para walang gulo. Magulo na eh. Kung ikaw, Pangulo, kasi pag sinabi kang Pangulo, you are the father of the nation. You are the head of the state. Ikaw ang pinakatatay. Ngayon kung ikaw ang tatay, nakikita mo yung anak mo na nagkaagulo na, anong dapat mong gawin? Diba? Aalis ka muna, magpapalamig ka. O mga anak, hindi ko na kaya kayong harapin. Aalis muna ako kaysa masaktan ko kayo, kaysa magpatayan kayo, aalis muna ako. Ipaglaban ang karapatan ng bawat isa! Buksan ang aming palengke! Buksan ang aming
Ma'am, parang awa mo na, ma'am. Lumabas ka naman po. Kahit saglit lang. Sana po ngayon mo ipakita ang pagiging ina ng lungsod ng Pasay. Ngayon niyo po ipakita sa amin ang pagiging ina niyo ng lungsod. Nang mapatunayan po ng bawat isa sa amin na ikaw ay walang pinipili. Permit lang po ang aming hiling. Permit lang po makakasagot sa gutom ng bawat isa. Buksan ang aming palengke! Nananawagan po kaming muli sa mga konsihal. Huwag po kayong matakot sa amin. Hindi po kami mamamatay to. Kami po ay naghahanap buhay lang. Maawa po kayo sa mga kapulisan na nagbabantay sa amin araw at gabi. Binabantayan po kami. Hindi naman kami makasalanan. Wala naman kaming ginagawa. Wala naman kaming nilalabag. Pero bakit hindi nawawala ang aming mga bantay? Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am! Ubusin ko talaga yung boses ko kakatawag po sa inyo! Hanggang sa kayo po ay umarap sa amin! Nang kami po ay mabigyan ng kasagutan sa aming mga tanong! Bakit? Bakit nyo ginagawa sa amin ito? Taxpayer din kami ng lungsod ng Pasay! Sa amin ang kagaling ang sinasahod nyo! Lahat ng inyo ay galing sa amin! Sana huwag niyong ipagkait sa amin. Ang aming inihiling lang ay permit. Permit lang. Huwag niyong ipagkait sa mga vendors ang permit. Dahil dito po nakasalalay ang buhay ng mga anak namin. Mga magulang na may sakit. Mga nabili ng medisina. Pang-tuition ng mga nag-aaral na anak. Sa aming pagtitinda, dito lahat nagmumula. Maawa po kayo. Nawa po, mapakinggan nyo ang aming boses. Boses. Na sana po, Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, bumaba naman po kayo, ma'am. Ang hirap naman pala ng ganitong sitwasyon. Nananawagan po kaming muli sa aming puting Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am. Baba naman po kayo dito. Maawa po kayo sa amin dito, ma'am. Hindi po kami dito aalis hanggang hindi po kayo bumababa. Kailangan po namin ng sagot sa aming mga katanungan. Kung bakit po hindi nyo kami pinagkakaloban ng permit. Sabihin nyo ang dahilan. Hanggang kailan ba kami magtitiis? Hanggang kailan nyo kami titiisin? Hanggang kailan kami mag-aantay? Kung may mamamatay na ba sa amin dahil sa gutom, tsaka lang kayo kikilos? Magpapadala ng agarang tulong, pambili ng
Kayo ang tutulong sa aming mga nasa laylayan. Ma'am Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am! Nananawagan kaming muli. Hindi po kami aalis dito. Kahit po kami abutin ng gabi. Bigyan niyo po ng sagot ang aming mga katanungan. Sana po, huwag niyong ipagkait sa amin ang kabuhayang maginhawa para po sa aming mga anak. Mga sir, hindi po kami lalaban sa inyo. Sana po, nararamdaman nyo rin po ang aming saloobin. Kami po pumunta rito, hindi po para gumawa ng kaguluhan. Kami po ay nandito para po ipahayag lang ang aming damdamin. Hindi po kami lalaban sa inyo. Sana po, matapos itong pag-iipon-ipon namin dito ng matiwasay at walang sakit ang magaganap. Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am, ikaw yung nandyan sa taas. Matuto ka naman pong lumingon sa likod or sa baba para makita mo po kung ano nangyayari dito sa lungsod na yung sinasakupan. Sana po, lambutan nyo naman ang inyong puso. Ang dami po namin dito. Hindi po ba kayo nakukonsensya sa sinapit ng aming mga kasamahan? Ang panawagan ng vendors, ibaba ang permit ng Huawei Market! Ibigay ang permit sa Huawei Market! Kami po ay nagbabayad ng tax! Paano niyo sasabihin hindi kami nagbabayad? May katibayan pa kayo? Ma'am, Mayor Amy Calixto Rubiano, ma'am. Baka naman po dyan. Maawa po kayo sa amin. Hindi po kami dito mamamatay tao. Pare-parehas lang tayo ditong tao na nilikha ng Panginoon at may karapatan ipaglaban ang ating hanap buhay. Pare-parehas tayo may pamilyang binubuhay. Di ba po kasabihan niya ng isang magulang? Lahat gagawin natin para sa ating mga anak. Ito na yan. Ito po hindi ginagawa ng mga vendors na dekada na dito sa Huawei Market. Bagkus, ngayon lang ito nangyari sa amin. Napakatagal na nag-ooperate ng aming palengke. Bakit ngayon lang? Ngayon nyo lang nasilip. Ano ang inyong dahilan? Ano ang aming pagkukulang? Ipaliwanag niyo sa amin nang makahanapin ng solusyon. Hindi yung ipapasara nyo agad kami. Wala naman kaming kalaban-laban doon. Dahil kayo yung nasa itaas. Kami nasa laylayan lang. Pero yung karapatan namin na ipaglaban ay sana wag niyo po baliwalain. Pare-parehas po tayo dito, Pilipino! Dapat tayo ang nagtutulungan! Hindi nag-aayay! Kaya walang usad ang ating bansa. Dahil ang namumuno ay mali.
gagawin ko. Yung gagawin ko para sa buhay, sa kinabukasan nyo to. Bahala na ang Panginoon kung ano ang mangyayari sa akin. Di ba po? Kailangan pa bang ipamulat sa mga kabataan yung ganitong eksena? Di na dapat. Ipamulat natin. Ang matiwasay na gobyerno, maayos. Hindi yung magulo. Yun, magandang umaga sa ating lahat, no? Kanina pa nagsasalita si Ate Rosalie. Oh, pagpahingahin naman po natin si Ate Rosalie. Alam po natin na lahat ng binabanggit dito ni Ate Rosalie ay yung sariling karanasan po ng mga vendors. No, yung binabanggit niya nga po, no? Ganito po ba yung gusto nating ipamulat na pamahalaan sa ating mga anak, sa kabataan? No? Bakit po kaya ganito yung pamahalaan natin? No? Bakit kapag kapangyarihan o sariling interes po yung usapan, ang bilis nila tayong ipitin? Di ba? Tulad nating simpleng mamamayan, iniipit nila tayo dahil lamang sa permit. Bakit? Bakit iniipit yung permit? Kasi nakaaway sa, nakasagupa sa eleksyon yung may-ari. Dahil lang sa simpleng ganon, iniipit na po yung permit. Bakit yung naapektuhan po ba yung kaaway niya sa politika? Ayun po ba yung nawala ng kabuhayan? Di ba? Tayo pong mga vendors, mga manggagawa, mga tricycle driver po sa Wawi Market, tayo po yung nawala ng kabuhayan. Naniniwala po ba tayong lahat na dapat po ang isang pamahalaan ay nagsisilbi sa sambayanan? Pero hindi po eh. Ano po yung klaseng pamahalaan meron tayo ngayon? Inuuna yung kapangyarihan niya. Diba? Ilan silang magkakaparehong apelyido sa loob ng City Hall ngayon? Diba? Mula sa pinakataas hanggang sa mga councilor, iisa po ang apelyido. Diba? Bakit po kaya? Bakit? Kasi yung pwesto po nila, ginagamit nila para pagyamanin po yung mga sarili nila. Ginigipit po nila tayo. Sa permit pa lang, di ba? Kaya na po nila tayong gipitin. Dahil sila po yung mga nasa kapangyarihan. Tapos, silang buong pamilya, buong angka, nakaupo na po sa pamahalaan, sa City Hall. Diba? Para pagyamanin lang po yung sarili nila. Dinadaan nila po tayo sa burokrasya. Dinadaan nila tayo sa permit. Tapos sasabihin po sa inyo, maghanap na lang kayo ng ibang palengke na pagtitindahan. Tapos yung mga palengke na po iyon, kaalyado po nila. Di yayaman na naman sila. Pwesto ka ba daw kung hindi ka magbabayad? Bibigay ka rin ng ano? Tama po. Wawi Market ang may pinakamurang renta sa lahat ng palengke ng Pasay. Wawi Market ang pinakasikat rin na palengke sa Pasay. Dahil hindi lang Pasay po ang namimili dyan. Pati na po yung mga karating nating lungsod. Sa Taguig, sa Makati, sa Paranaque. Diba? Tapos, ayan po yung ipapasara. Diba dapat nga po maging proud pa po ang Pasay City Hall sa Wawi Market. Diba? Kasi tayo ang may pinakamurang mabibilhan ng gulay. Kahit yung mga palengke na nakapaligid sa atin, sa atin rin kumukuha. Halika ng aming palinda! Hindi basura! Tama! Hindi tayo nagtatapon ng pera! Dahil ang nabibili niyong gulay ay kalidad! Alam nating lahat yan! Yung ganito pong sistema ng pamamahala na dinadaan po tayo sa burokrasya, dinadaan po tayo sa permit,
para pangalagaan po yung kapangyarihan nila at kapitalistang interes, ay ito po yung sinasabi nating burokrata kapitalismo. Bakit po burokrata? Eh dinadaan po nila tayo sa mga proseso nila na hindi naman po natin maintindihan lahat eh. Sasabihin po, i-comply mo to. Pagbalik, i-comply mo to, ili. Ba't di na lang bigay lahat para ma-comply namin isang diretso? Diba? Bakit tayo linilito sa pagsasubmit lang na simpleng permit? Kasi kinikipit po nila tayo. Kinikipit po nila yung permit sa burokrasya. At pinapatay nila yung mga kaaway nila sa politika. Bakit? Kasi ayaw po maagaw ang kapangyarihan sa kanila. Ayaw po maagaw ng ibang gustong tumakbo at magsilbi sa tao yung kapangyarihan ng mga nakaupo dyan na pare-pareho yung apelyido. Bakit? Kasi mawawala na yung mga negosyo nila eh. Hindi na sila yayaman eh. Mga kapitalista rin po yung mga nakaupo dyan. Pinagyayaman nila yung sarili nila. Ginagamit nila yung posisyon nila para yumaman. O paano naman? Tayong mga nasa laylayan na lumalaban ng patas. Pare-pareho naman po tayo na gusto guminawa lang ang buhay. Pag nagtanong po tayo sa isang simpleng mamamayan, ang isasagot po niyan, ano po yung pangarap mo? Gusto ko lang po makapagtapos yung mga anak ko. Gusto ko lang po makakain kami 3 beses sa isang araw. Gusto ko lang po na maginawa po yung buhay namin, wala po kaming inaalalang utang. Sila, may inaalala po ba silang ganun? Wala na nga silang inaalalang ganun, pero nagpapakasasa pa rin sila sa yaman nila, tapos gigipitin pa tayo. Ang layo-layo ng estado ng buhay nila sa atin. Tatandaan natin huwag natin kalimutan yung sinabi sa atin. Matuto raw tayong mga luktot pag maikli ang kumot. Bakit alam ba nila paano magkaroon ng maikling kumot? Namaluktot na ba sila sa buhay nila? Noong December 19, pinasara tayo. Sila ang gaganda ng handa ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Tayo, nasan tayo? Nandun sa palengke. Pinoprotektahan natin yung palengke. Sino sila para magsabi sa atin na matuto kayong mamaluktot pag maikli ang kumot? Hindi nyo naman alam kung paano yun. Hindi nararanasan ng mga anak nila yun. Hindi nararanasan ng mga kapamilya nila yun. Kaya tayo nandito lahat dahil pare-pareho tayo ng karanasan sa buhay. Tayo mismo, mga simpleng mamamayan, alam natin kung paano makaranas ng hirap. Hindi yung mga nakaupo dyan. Kaya wag nila tayong sasabihan ng mga ganong salita. Bumababa kaya yan? Si Mayor kaya mismo, siya kaya yung namamalengke sa bahay nila? Matik yan, may mga katulong yan. Alam niya ba yung presyo ng bilihin? Eh di sana, kung siya yung namamalengke, ay alam niya na ang pinakamurang bilihin ay mabibili sa Huawei Market. Diba? Eh di sana alam niya yung kalagayan nating lahat kung siya mismo namamalengke. Eh kaso hindi. Hindi makababa dyan eh. Kahit harapin man lang tayo dito eh. Mayor, babain nyo kami dito. Baka bigyan pa namin kayo ng discount. Baka tumawad kayo sa amin pag bibili kayo ng gulay. Ilang gulay raw po yung gusto nyo kapalit ng permit? Ganun naman po kayo eh. Porket nandiyan kayo sa kapangyarihan eh. Gagamitin nyo laban sa mga simpleng mamamayan.
Permit lang po ang hinihingi. Permit para makatinda, para makapaghanap buhay. Hindi niyo po mabigay-bigay. Hindi niyo naman po alam yung karanasan ng umaasa sa arawang kita. Kasi kayo, kahit nga ang mga politiko hindi pumasok, sumusweldo eh. Eh tayo, oh, may bonus pa. Eh tayong mga nagtitinda, manggagawa. Oh, pag hindi tayo nagtinda sa isang araw, hindi tayo nagtrabaho sa isang araw, wala tayong sweldo. Wala tayong kikitain, wala tayong pera. Tapos sila, yung mga politiko, kahit di pumasok, may sweldo. Anong klaseng pamahalaan yan? Diba? Anong klaseng pamamahala yan? Na yung mga mamamayan niya, nakasandal sa arawang kita, tapos sila, okay lang pala, di ako pumasok ngayon. Sa sweldo naman ako eh. Tapos ito, simpleng kahilingan lang. Bigyan niyo po kami ng permit para sa aming kabuhayan. Pero hindi po mabigay. Gusto namin ang maraming nahanap buhay, hindi nanghihingi. Walang panggatas. Ang gusto po ata eh, mamalimos pa po ata tayo sa kanya eh. Nagtatrabaho po tayo ng marangal, pero ginagawa tayong pulubi. Naku, Hindi na namin hihingi sa gobyerno. Naghahanap buhay kami na marangal. Maayos. sinasabi ng gobyerno, yung mga mamamayan daw, puro reklamo. Ah. Diba? Pero pag naghahanap buhay naman, tatanggalan ng kabuhayan. Sasabihin, puro kayo asa sa gobyerno, puro kayo hingi ng ayuda. O ito, mga nagtatrabaho to. Mga nagtatrabaho tong vendors, hindi to umaasa sa ayuda. O, wala ka daw buhay. Kalaban daw kami, kaya walang ayuda. Dalawa ka. Tapos, tatanggalan ng kabuhayan. Ano kaya yun? Gutom lang kami! Mga taga-pasa ito, hindi naman ito mga taga-ibang lugar. Kami lang palengke. Ano kami? Sabi lang, nakalinis. Sa bagong taon, tulog na lang. Karamihan po nung mga nagkaroon ng pwesto sa Wawi Market ay mga dati pong nagtitinda sa bangketa. Oh. Kung dati, parang obstruction daw sila sa daanan. Pinapalaya sila lagi, pinipigitan. Tapos, nagkaroon sila ng magandang pwesto. Kabilang palengke, hindi tinitikitan. Walang ticket ang kabilang palengke kami, may ticket. Huwag tayo mga bilang malaya. Pagkatanggap ng ticket, pagkatanggap ng bayan, hindi na malaya. Hindi ba personalan yan? Kasi ganun tayo kamahal ni Mayor. Ganun ba? Ganon po ata kasi siya magmali sa mga tao niya, no? Oo, may bakal na kamay, no? Ganon yung pagmamahal niya, parang striktong magulang lang. Kaso may favorite na anak. Diba? Yung favorite na anak niya, yung mga kaalyado niya. Ay, hindi pala kayo, nagtatrabaho kayo sa nakalaban ko sa politika. Hindi ko kayo paboritong anak. Kasi siya daw ang ina ng Pasay eh. Diba? Ang ina ba ng isang lungsod ay dapat ginugutom yung iba niyang anak? Pagkos binibigyan! Nang hindi nangihingi! Di ba dapat ang isang ina ng lungsod ay may pagpantay-pantay na pagmamahal sa mga nasasakupan niya? Hindi lang kung sino yung mga kaalyado niya. Tama ng binggahan! Sakit naman! Lilingkod! Andiyan na kayo eh! Tama ng politika! Tama ng politika! Tapos na sa 2020 pa yan! Yung kami tanggalan ng hanap buhay! Matagal pa po yung eleksyon. 2 taon pa po bago mag-eleksyon. Baka sana po itabi po muna natin yung politika.
at bigyan ng kabuhayan yung mga tao. Kasi kayo pong mga nasa kapangyarihan, hindi nyo naman kasi pinoproblema yung araw-araw na gastusin. Mga kasama, mukhang pagod na po tayong lahat dahil hindi tayo pinapakinggan ng ina ng lungsod natin. Kaya magtsanta lang tayo, kahit isa lang, baka malinig niya tayo. Pero kung hindi niya na tayo binaba, ay ibig sabihin nun, tinalikuran na po tayo ng ina natin. Hello. Mayor Remy Calixto Rubiano, ma'am! Saan kami kukuha ng mga pambayad sa aming bahay? Bayarin na naman po ngayong katapusan. Sana po, ma'am, agarang permit ang aming sigaw. Ibigay ang permit sa Huawei Market! Ma'am, huwag niyo naman pong tigasan ang inyong damdamin. Pagkusan ang inyong lambutan. Sa dami naming nananawagan. Tulungan niyo na nga kami na nasa laylayan niyo. Ang tanging gusto lang po ng aming mga kasamang vendors, muling buksan ang aming palengke! Buksan ang Huawei Market! Mga Mayor Remy Calixto Rubiano,
ng ating kabataan ay nandito. Inanan Lungsod ng Pasay, Mayor Emmy Calixto Rubiano, ma'am. Isang kabataan ang aming kasama at nagsalita dito sa harapan upang ipayag ang kanyang damdamin na sila ay namulat sa ganitong sistema. Bulok ng sistema ng gobyerno na Lungsod ng Pasay! Nakakahiya po kayo! Mga konsehal! Ang kakapal ng mukha nyo ng botohan! Ang mga kamay namin kahit amoy mabaho! Inyong pilit kinakamayan! Inyong pilit inaabot! Pero ito lang, simple lang! Harapin nyo lang kami! Paliwanagan kung anong aming kailangan gawin! Hindi nyo magawa! Ang kakapal ng mukha nyo! Bakit kayo lahat nasa loob? Andito at nasa labas! Sana lumabas kayo dito! Kahit isa lang o kahit sama-sama pa kayo, mas mainam para maunawaan ang lahat! At sana, maipagtanggol nyo rin yung sign nyo! Marinig namin ang panig nyo! Para hindi kami nagkukuro-kuro! Kayo lang ang makakasagot sa aming katanungan na bakit kami ayaw niyong pagbuksan. Ibigay niyo ang dahilan. Karapatan namin malaman kung ano ang gusto niyo sa amin. Kaya kami nagtitiis dito sa inyong harapan. Nakahiga, nakaupo, nakatayo. Puyat, pagod, gutom. Pero hindi nyo kami pinapakinggan. Nananawagan pong muli